Gianni's POV. Madilim at galit ang mukha ni Zion na makita ko siya. Lumapit siya sa amin at pahablot na inalis ang kamay ni Melvin na nakahawak sa isa kong braso at pagkatapos, hinila niya ako palayo kay Melvin. Anong ginagawa niyo rito sa madilim na bahagi ng parkingan, Gianni? Matalim ang mga matang tanong niya sa akin. Mukhang iba ang nasa isip niya habang nakatingin sa akin. Tila iniisip niya na may ginawa kaming milagro ni Melvin, kaya kami nandito sa madilim na bahagi ng parkingan ng mall. With due respect, Sir Salvatore, tapos na po ang working hours namin ni Gianni, kaya wala na po kayong pakialam pa kung anong gawin namin ni Gianni pagkatapos ng trabaho. Matapang nakausap ni Melvin kay Zion. Diba, Gianni? Di ako makapaniwala sa sinabi ni Melvin. Bagamat totoo ang kanyang sinabi, ngunit tila may nais tong iparating kay Zion na mensahe. At sa kanyang sinabi, tila kinumpirma lamang niya ang masamang iniisip ni Zion sa aming dalawa. Di ko alam kung saan humugot ang confidence si Melvin, kaya niya naisip na may gusto ako sa kanya, o baka talagang makapal lang ang mukha niya, kaya hindi niya pinansin ang sinabi ko na wala akong gusto sa kanya, na isang kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Pero sa ginagawa niyang pangharas sa akin ngayon, kahit bilang kaibigan ayoko siyang ituring. Huminga ako ng malalim bago ko hinarap si Zion at kinausap. Tama si Melvin, Mr. Salvatore. Tapos na nag-working hour kaya wala ka nang pakialam ko naman ang ginagawa ng iyong mga employee. Pero di ko na naidugtong ang sasabihin ko na mali ang iniisip niya na may ginagawa kaming kahalayan sa parkingan ng mall dahil wala naman kaming relasyon ni Melvin dahil bigla na lang niyang pinutol ang aking pagsasalita. So talagang may ginagawa kayong kahalayan dito sa parkingan? Tanong ni Zion sa akin na lalo pang dumilim ang mukha. Sinagot na ni Gianni ang tanong mo, Sir Salvatore. Kaya siguro naman pwede mo na kaming iwan para maituloy na namin ang ginagawa namin kanina. Nakangising wika ni Melvin kay Zion. Akala yata niya pinapanigan ko siya kaya lalong lumakas ang loob niya. Hinawakan niyang muling ang aking braso at tinila palayo kay Zion. Ngunit mahigpit namang hawak ni Zion ang isa at wala yatang balak na magpatalo sa kanyang employee. Galit na pareho kong inalis sa mga kamay nilang nakahawak sa aking braso. Pwede ba tumigil na kayong dalawa? Umalis na kayong dalawa sa harapan ko at huwag nyo na akong abalahin pa kahit kahilan. Patahimikin nyo ng buhay ko, please lang. Tila pagod na pakiusap ko sa kanila. Let me drive you home? Agad na sabi ni Zion. Muling hinawakan ng braso ko at takmang hihilahin niya ako paalis nang pigilan ako ni Melvin. Ayaw niyang sumama sa iyo, Sir Salvatore. Ako lang ang bahala maghatid kay Gianni pagkatapos namin mag-usap. Mariing wika ni Melvin kay Zion. Get lost! O baka gusto mong wala ka ng trabahong babalikan pa bukas. Sa pagkakaalam ko, marami kang mga kapatid na pinapakain sa bahay mo. Bakit hindi lang paghahanap buhay ang isipin mo kaysa mga bagay na hindi makakatulong sa'yo? Ani Zion na tila ubos na ang pasensya kay Melvin. Bigla namang naumed ang dila ni Melvin at dito nakapagsalita. Siguro naisip nito wala itong laban kay Zion at baka tagal lang tanggalin ito sa trabaho. Kawawa naman ng mga kapatid nito na pinapakain nito at umaasa lamang sa sahod nito. Umalis ka na, Melvin. Pakiusap ko sa kanya. Hindi dahil nag-aalala ako sa kanya kundi naaawa lang ako sa mga kapatid niya. Ang mga kapatid niyang mas kawawa at apektado kapag nawalan ito ng trabaho. Susunod na lang natin ituloy ang naudlot na ginagawa natin kanina, Gianni. Nakangiting kausap sa akin ni Melvin bago tinapunan na makahulog ang tingin sa Zion. Pagkatapos tumalikod na ito at iniwan kami. Napahawak na lang ako sa aking batok dahil sa mga iniwang salita ni Melvin. Sigurado ako, masyadong marami ang naglalarong ideya ngayon sa utak ni Zion. At di nga ako nagkamali dahil pagkaalis ni Melvin mahigpit na hinawakan ni Zion ang dalawa kong balikat at malakas na niyugyog. Anong ginagawa niyo kanina? At hindi natuloy, Gianni? Are you kissing him? Halos maglabas ng apoy ang mga mata ni Zion dahil sa matinding galit. Selos. Yun ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Ngunit bakit naman siya magsiselos? Gayong may movie na siya tula ng romantic relation na namamagitan sa aming dalawa. Bitiwan mo ko. Wala kang pakialam ano ba nang ginagawa ko at kung kaninong lalaki ako nagpapahalik dahil wala na tayong relasyon. Tapos na sa atin ang lahat kaya pwede ba? Tigilan mo na ako? Pagod na ako makipagtalo sa'yo. Pilit kong binaklas sa mga kamay niyang mahigpit na nakahawak sa aking mga braso. Nang pakawalan niya ako, mabilis ko siyang tinalikuran at naglakad ako patungo na sakay ng mga bus pero hinabol ako ni Zion. Mula sa likuran ko, pinalibot niya ang kanyang braso sa aking bewang habang isa naman niyang kamay himawak sa aking braso. Sa pilitang pinaharap ako sa kanya. Pagharap ko, sinalubong ng kanyang mga labi ang aking mga labi.
Nagpumiglas ako at pilit siyang tinulak. Ngunit mahigpit ang pagkakayakap ng braso niya sa aking bewang. Kaya kahit anong gawin ko, di ako makakawala mula sa kanya. Napahawak na lang ako ng mahigpit sa kanyang damit nang lumalim ang kanyang mga halik. Gusto nang bumigay ng damdamin ko. Kahit anong tanggi ko na hindi ko na siya mahal, na hindi ko na siya kailangan, sinisigaw pa rin siya ng aking puso't damdamin. Kailangan pa rin siya ng aking katawan. Kailangan ko siya sa buhay ko. Tila nangungulila at nanabik, ngunit nagpaparusang paraan ng paghalik ni Zion sa akin. At nang maramdaman niya na bagamat di ako gumagamit sa kanyang halik, tumigil naman na ako sa nagpupumiglas, kaya mas lalo niyang pinalalim ang kanyang halik. At kung hindi ko lang napigilan ang aking sarili, kakawala na sana ang isang ungol sa aking lalamunan nang pumaloob sa aking bibig ang kanyang dila at tinuklas ang bawat sulok ng bibig ko na ilang beses na rin namang pinasok ng kanyang dila. Habang nakapikit ng mariin ang aking mga mata, tukso namang pumasok sa aking isip ang eksena nakita ko sa loob ng kwarto ni Zion. Nakahubad to at si Bettina habang magkatabing nakahiga sa kama. Sa isiping yon, muling nanariwa ang sakit at galit sa aking puso, kaya bigla akong natauhan. Malakas kong tinulak si Zion at sinampal ng malakas. Gianni! Nahihirapang sambit ni Zion sa pangalan ko. Bakit mo ito ginagawa sa akin, Zion? Bakit gusto mo ulit akong saktan? Kahit gaano katindi ang pagpipigil ko sa aking sarili na wag umiyak sa harapan niya, tumulo pa rin ang ilang butil ng luha sa aking mga mata. Pagkatapos tumakbo ako palayo sa kanya. Tumigil lang sa pagtakbo na makarating ako sa sakay ng bus. Nang lingunin ko si Zion, wala na to sa kinatatayuan nito kanina. Nakadama ako ng magkahalong lungkot at disappointment. Ngunit bakit nga ba ako madidisappoint? Dahil hindi niya ako sinundan? Mabuti nga yun dahil baka tuluyan na ako ipagkanulo ng tunay kong nararamdaman para sa kanya. Gianni's POV. Mukhang malas ko ngayong gabi. Kanina pa ako naghihintay na masasakyang bus, pero lahat na nagdara ang bus hindi humihinto dahil pawang puno na sila ng mga pasahero. Sa katunayan, nakikita kong siksikan ang mga pasaherong nakatayo sa gitna ng bus dahil wala nang mauupuan ng mga to. Kaya nagpumilit akong sumakay kahit siksikan na sila. Tiyak mahihipuan lamang ako, lalo pat nakasuot ako ng maikling palda na siyang uniform namin at sleeveless shirt na pang itaas. Dahil magit isang oras na ako naghihintay ng bus, nagdesisyon akong maglakad patungo sa isang kanto, kung saan may mga jeep na dumaraan sa kanto, papunta sa apartment ni Silvana. Doon na lang ako sa kanto bababa at sasakay na lamang ako ng tricycle, papunta naman sa apartment ni Silvana. Magka-cutting trip na lang ako kaya maghintay kung kailan ako makakasakay ng bus. Talagang inabot ako ng kamalasan dahil bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Tatakbo sana ako patungo sa waiting shed, ngunit nang makita kong napuno na yon ng mga taong sumisilong, nagpa siya akong lagpasan na lamang sila. Hayaan na kung mabasa ako, total pauwi naman na ako eh. Pero pagdating ko sa sakay ng jeep na dumaraan sa kanto, papunta ng apartment ni Silvana, punuan at natuklasan kong punuan din ang mga pasahero ng jeep. Naitanong ko tuloy sa aking sarili ko ano ba ang meron ngayon. Tila biglang buhos ng mga pasahero. Laglag ang mga balikat at hindi ko malaman kung ano ang gagawin. Babalik ba ako sa pina ng mga SUV? O maghihintay na lang dito hanggang makasakay ako ng jeep na hindi puno ng mga pasahero? Di pa man ako nakakapagdesisyon, biglang may humintong kotse sa tapat ko. Kahit mahigit 2 buwan na akong hindi nakikita ang kotseng to, natatandaan ko pa rin na sa Zion ang may-ari nito. Hop in, Gianni. Rush hour ngayon kaya maraming mga pasahero. Mahirapan ka makasakay ng jeep dito? Kausap sa akin ni Zion matapos itong ibaba ang bintana sa gilid nito. No thanks. Maghihintay na lang ako ng jeep na hindi masyadong puno ng mga pasahero. Malamig kong sagot sa kanya. Pagkatapos binaling ko sa iba ang aking tingin. Huwag nang matigas ang ulo mo, Gianni. Basang-basa ka na ng ulan at baka magkasakit ka niyan. May pag-aalala ang boses na wika ni Zion. Ngunit hindi ko na siya pinansin. Mukhang walang balak umalis si Zion sa harapan ko kaya naglakad na lang ako palayo sa kotse niya. Kahit hindi itong direksyon pa uwi sa apartment ni Silvana, nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Babalik na lamang ako kapag nakita kong wala si Zion. Ngunit sunundan ako ng kotse ni Zion sa aking paglalakad sa gilid ng kalsada. Ilang minuto na ako naglalakad sa ilalim ng malakas na ulan, ngunit tila walang balak si Zion na lubayan ako. Patuloy pa rin siya sa pagsunod sa akin, kaya hindi ako nakatiis, nilapitan ko ang kotse niya. Kinatok ko ng malakas ang salamin. Pwede bang tigilan mo na ang pagsunod sa akin, Zion? Para kang asong nakabuntot sa akin eh. Inis na kausap ko sa kanya. No!
Hindi ako titigil hanggat di ka pumapasok sa loob ng aking kotse. Matigas ang boses na sagot ni Zion. Sa inis ko, nagtungo ko sa harapan ng kanyang kotse at tinadyakan ang bumper nito. Ngunit biglang sumabit ang suot kong sandal sa bumper kaya nawalan ako ng panimbang. Bumagsak ako sa kalsadang may maruming tubig ulan. Parang batang umiyak ako. Pinalo ng aking mga kamay ang bumper ng kotse ni Zion. Na makita naman ni Zion ang nangyari sa akin. Di alintan ng malakas na ulan at lumabas to ng kotse para daluhan ako. Sinabi ko naman kasi sa'yo, sumakay ka na sa kotse, nagmamatigas ka pa. Tingnan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Naninisi ang boses na sabi ni Zion. Walang paalam binuhat niya ako at ipinasok sa loob ng kotse. Hindi na ako tumutol pa dahil masakit ang puwet ko na unang bumagsak sa kalsada. Kasalanan mo to eh. Kung hindi mo sana ako sunundan, hindi mangyayari sa akin to. Nangingising wika ko naman sa kanya. Okay. It's my fault so please stop crying. Inabot ni Zion ng puting towel na nasa likod ng upuan ng kotse nito at siya mismong nagtuyo sa aking mga luha na humalo sa tubig ulan. May nag-iingat, pinanasan niya ang mukha ko. Tiniyo ang aking buhok ng kanyang towel. Masyadong malapit ang mukha namin sa isa't isa kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkailang. Binaba ko na lang aking paningin para maiwasan kong mapatitig sa kanyang mga labi na mas lalong pumula ng mabasa ng ulan. Nagtaka ko nang biglang huminto si Zion sa ginagawang pagtuyo sa buhok ko ng towel kaya nag-angat ako ng aking mga mata. Nakita ko titig na titig siya sa mga labi kong nakatikom. Pagkatapos ay bahagyang napalunok na tila ba natatakam siyang tikman ng mga labi ko. Di ko sinasadya pero bahagyang naibukas ko ang aking mga labi. Para kasi hindi ako masyado makahinga. Kulang ang hangin na pumapasok sa ilong ko kaya ako naibukang ang aking bibig. Tila naman napatid ang pagtitimpi ni Zion kaya tuloy niyang inangkin ang aking mga labi. Sa una marahan lang paggalaw ng mga labi niya. Tinatansa ako ng magiging reaksyon ko. Ngunit nang maramdaman niyang mas ibinok ako ang aking mga labi bilang paanyaya sa kanyang dila, tsaka pa lamang lumalim ang kanyang halik. Sa pagkakataong to, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Pinagbigyan ko ang sariling mapawi ang pagkasabik na nararamdaman ko sa aking puso. Dahil pilit ko mang itanggi, batid ko na nananabik pa rin ako sa kanyang mainit na mga yakap at halik. Nirecline ni Zion ang upuan. Dahan-dahan niya akong inihiga habang hindi naghihiwalay ang aming mga labi. Nagtagal sa aking mga labi ang labi ni Zion bago bumaba patungo sa aking leeg. Di ako tumutol nang hubarin niyang basa akong pang-itaas sa damit. Nakita ko ang apoy ng pagnanasa sa kanyang mga mata habang nakatingin sa aking malulusog na dibdib kahit natatakpan pa yon ng suot kong bra. Muli kong pinikit ang aking mga mata dahil nakakaramdam ako ng hiya sa ginagawa niyang pagtitig sa katawan ko. Di nagtagal, muli kong naramdaman ang mainit niyang mga labi sa aking leeg pababa sa aking dibdib. Mariin kong piniktik ang aking mga mata nang tuluyan niya ng alisin ang kakarampot na tela na maharang sa aking dibdib na siyang nais makita ni Zion. Kahit malamig sa labas at pati sa loob dahil sa aircon, pareho kaming pinagpapawisan habang parehong imaindayog ang aming mga katawan sa salo na isang musika na tanging kami lang nakakarinig. Kung wala lamang malakas na ulan sa labas, tiyak na mahahalata na mga taong magdaraan sa tapat ng kotse ni Zion kung anong ginagawa namin sa loob ng kotse. Pero dahil malakas ang ulan at walang taong naglalakad sa tabi ng kalsada, walang nakakahalata na tila lumilindol ang kotse ni Zion. Isang mahabang ungol ang kumawala sa aming lalamunan nang sa wakas pareho naming narating ang dulo. Bumangon ako at isa-isang hinanap ang mga nagkalat kong basag na damit at muli iyong sinuot. Ganon din ang ginawa ni Zion pagkatapos pareho kaming umupo ng maayos sa upuan. Wala kaming imikan. Tayong mabibigat na buntong hininga ni Zion ang maririnig sa loob ng sasakyan. Nang hindi makatiis sa katahimikang namagitan sa amin, si Zion ang unang bumasag sa katahimikan. Gianni, about what happened earlier. Ihatid mo na ako sa apartment ni Silvana? Putol ko sa kanyang sasabihin. Binalik kong upuan na recline kanina ni Zion. Isilandig kong aking ulo sa upuan, pinikit ko ang aking mga mata. Ilang beses ko munang narinig ang mabibigat at malalim ang buntong hininga ni Zion bago ako nakaramdam ng pagkabuhay ng makina ng kotse at pagkatapos walang imik na pinaandaranan nito palayo sa lugar na yon. Wala kaming imikan habang nasa loob kami ng sasakyan ni Zion at nagbabiyahe pa uwi sa apartment na Silvana. Sinubukan niya akong kausapin pero hindi ko siya sinagot. Sa halip nagtulog-tulugan hanggang sa nakarating kami sa tapat ng apartment ng kaibigan ko. Pagkahinto ng kotse ni Zion walang paalam,
Bumaba ako ng kotse at nagmamadaling naglakad, palapit sa gate. Gianni! Tawag ni Zion sa pangalan ko. Lumabas to ng kotse nito, ngunit hindi tuloy ang lumapit sa akin. Wala ka bang sasabihin sa akin? Nahinto ang bala kong pagbubukas sa gate nang marinig ko na tinawag niya ako. Huminga ako na malalim bago ko siya hinarap. Maraming salamat sa paghatid mo sa akin. Maikling wika ko sa kanya. Pagkatapos, tinuloy ko na ang pagbubukas ng gate. Wala bang halaga sa iyo ang nangyari sa atin kanina? Narinig kong tanong ni Zion na akmang papasok na ako sa loob ng gate. Hindi na tayo mga bata, Zion. Alam na natin kung anong ginagawa natin. At ang nangyari kanina dala lamang ng malamig na paligid at init ng katawan, kaya hindi na dapat pang isipin pa ang bagay na yon. Kunwari, baliwalang sagot ko sa kanya. Di ko na hinintay kung anong sasagot niya sa sinabi ko at mabilis na akong pumasok sa gate. Narinig ko ang malakas at galit na pagtawag ni Zion sa pangalan ko, pero hindi ko na siya pinansin. Nagmamadali ako naglakad papasok sa pintuan ng apartment. Pagkapasok sa loob ng apartment, nasandal ako sa likuran ng pintuan. Di ako dapat magpadala sa nararamdaman ko. Ayoko masaktang muli. Tama na yung may nangyari sa pagitan namin kanina. Ilang minuto akong nakasandig sa likuran ng pintuan bago ko narinig ang pag-alis ng kotse ni Zion. Nang masiguro kung wala na siya, saka na lang ako naglakad papunta sa aking silid para maligo dahil basa pa rin ang suot kong damit. Sylvana's POV. Kanina pa ako naboboard sa birthday parting pinuntahan namin ng mom ko. Kung hindi lang ako nag-aalalang baka tuloy na siyang magtampo sa akin, di ako sasama sa kanya rito. Halos oldies sa mga bisita ng kaibigan niya na may kaarawan. Di ako makarelate sa mga pinag-uusapan nila. Nang di ako nakatiis, nagpaalam ako sa mom ko na magpapahinga lamang ako sa labas. Pumayag naman siya at sinabihan ako na wag ko siyang iiwan, lalo lang maghahatid sa kanya pa uwi. Siyempre, hindi naman ako ganun kawalang kwentang anak para iwan ang mom ko rito gayong hindi siya masusundo ng dad ko dahil sa business trip to sa Hong Kong. Lumabas ako sa bahay ng my birthday. Nagtungo sa gilid ng swimming pool habang hawak ko sa aking kamay ang isang baso ng cocktail. Di ko napigilang isipin sa Gianni. Iniisip ko kung magkakabalikan ba ang dalawa ngayong nag-cruise muli ang kanilang mga landas. Naaawa ko sa kaibigan ko. Kahit nakikita kong masaya siya, batid ko sa loob ng kanyang puso, malungkot siya. Alam ko hindi niya makalimutan si Zion. Mahirap talaga kapag na-inlove ang isang tao. Halo-halong emosyon ang mararanasan at mararamdaman mo. Sakit, lungkot at saya. Kaya nga ako ayoko ma-inlove pero wala akong sakit ng ulo.